Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy. And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. And kung first time ka dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayong mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure natin na hindi lang po tayong nanunood, but kasama na natin na nanunood yung ating mga disciples, yung mga leaders natin, and especially na-mention na natin yung ating mga invites. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. Take
singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makakarinig po tayo ng salita ng ating Panginoon through our speakers. So sa lahat po na nanonood ng live dito sa ating Bonfire Night, we are reminding everybody na habang tayo po ay nakikinig, active din po tayo na mag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the primary 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, a missionary worker, head of the worship team, and one of the staff and teacher of School of Leaders 1. Let's welcome Annalie Albino. Magandang gabi po, mga ka-bonfire. So binabati ko po lahat ng mga atin pong mga minamahal na pastor, mga minamahal na pastora, lahat po ng mga primary leaders, mga cell leaders, no, sa lahat po ng dako ng bansa ng Pilipinas at sa lahat ng dako ng mundo. Yan, pagbati rin po sa lahat ng mga newcomers po natin, no, yung atin pong mga invites. Ayan, good evening po sa lahat. So nagpapasalamat po ako una sa atin pong Panginoon bilang gagamitin po niya ngayong instrumento para po magpahayag ng kanyang mga salita.
And salamat din po sa ating butihing mentors, no, si Pastor Rami at saka si Ate Del po, na binigyan po nila uli ako ng pagkakataon po at ng pribilehiyo na makapagsalita po muli sa inyo. Ganon din po sa lahat ng bumubuo ng Bonfire Night po. Maraming salamat po. Bago po ang lahat, tayo po muna ay magsimula sa panalangin. Samahan niyo po ako. Ama naming Diyos, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa buong araw na ito, Panginoon, na kami po ay iningatan ninyo. Salamat din po sa gabing ito dahil pinagsama-sama mo kami, Panginoon, sa gawaing ito, Lord God. And I pray po na sa pamamagitan po ng gawain na ito, Panginoon, hindi lamang po kami maraming may matutunan, kundi talagang maraming mga salita mo o marami kaming maririnig ngayon, Panginoon, na talagang magiging aral at makakatulong sa amin, Panginoon, pagdating sa pagsunod sa iyo. O Diyos, gamitin niyo po akong maging daluyan, Panginoon, ng inyong pagpapala. Gamitin niyo po ako, Panginoon, na maging instrumento mo na magsalita para po sa gabing ito, Lord God. Muli po, ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat. Ito po ang aking samot dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Ayan. So, part po ng life natin, no po, ng pang-araw-araw po nating buhay, na maaaring hindi natin po napapansin. Pero, hindi po natin napapansin na meron tayong mga sinusunod na procedure sa buhay po natin. Yan. For example po, no, sa pagbibiyahe kapag sumasakay po tayo ng mga, halimbawa ng mga LRT or MRT. Ayan. Kapag kumakain po tayo o kaya kakain po tayo, no, it's either sa bahay, lalong-lalo na po sa labas, sa mga restaurant o fast food. No? Sa loob po ng opisina. Ayan. O kaya naman po sa loob ng isang malaking pabrika. Lahat po sila, o lahat po ng nabanggit ko, merong sinusunod na procedure. Ano po? So mahalaga po ang masusing pagsunod sa procedure para po meron tayong pamantayan na dapat sundin at masigurado po natin yung kalidad at seguridad ng mga bagay po na ginagawa natin, lalong-lalo na sa buhay po natin. Di ba po? So meron tayong mga sinusundang procedure. No? So, importante po na meron tayong Standard Operating Procedure or SOP. Ayan. So, ang SOP is a step-by-step instruction for performing a routine or activity. So it is also help to have a quality output, compliance with regulations and uniformity, reducing errors and miscommunication. So meaning, ang SOP is a guide for task. Ano po? So, gabay sa dapat gawin. So, para magawa at matapos ang task na tama at may kalidad. So, imagine po kung ang mga pabrika walang SOP. No? Hindi na-check yung mga makina sa loob ng pabrika bago gamitin. No, sira pala. 'Di ba? So, ibig sabihin, sira din yung production. No? Sa mga restaurant po, mga fast food, kung wala po silang SOP, no? Pagdating po sa pag-order natin ng mga pagkain, halimbawa ikaw in-order mo Chicken Joy, tapos ang binigay sa iyo burger. 'Di ba? Kasi walang maayos na operation. O kaya naman, ang ibibigay sa iyo sunog o kaya hilaw. No? O kaya naman sobrang alat o kaya wala talagang lasa. Ayan. Kasi nga, walang standard operating procedure eh. Diba? So kapag wala silang sinusundan na step-by-step procedure or instruction, magkakaroon ng aberya. Diba? So sa pagtupad din po natin sa ating divine assignment o sa ating pong vision, meron din po tayong SOP. Ayan, meron po tayong standard operating procedure na kailangan pong maingat nating sinusundan.
no? Kapag wala po tayong SOP, maaaring hindi tayo mag-succeed. Kasi walang step by the step para sumakses. Diba po? So may sense pala po yung meme na yun, ano? Step by the step para sumakses. Diba po? So kapag wala tayong sinusundang SOP, matatapon. Masasayang lang po yung mga tao na madadala natin sa Panginoon. Diba? So danas po yan ng CGS. No? Danas po yan ng church na to. Wala pa po yung system dati. No? Magaling ang church po na ito na mag-invite. No? Magaling sa invitation. Ang daming naiimbitahan. Kaya lang hindi na sustain. No? Hindi na follow up. Hindi na alagaan kasi walang sistema. No? Hindi alam kung ano yung susunod na gagawin. Okay po? So, samahan niyo po akong buksan yung atin pong text sa gabi pong ito. Alam ko, alam niyo na to. Siguro kahit wala na pong kopya, no? Sa ulado na ng marami to. Yan, makikita po siya sa Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Ang sabi po dito, "Then Jesus came to them and said, 'All authority in heaven and on earth has given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age.'" And then yung isa pa po na batayan din po na pag-uusapan natin, no, na halos pareho po ng sinasabi dito po sa verse na to is sa Mark. No, Mark 16:15. So sabi po dito, He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." Diba? So in connection din po sa narinig natin last week, diba po, na team din natin, no, na dinala sa ating mensahe ni Teacher Dang. Diba? Go. Ayan. So, yung atin pong team, yan, bago ko po makalimutan, no, yung atin po palang tema is Standard Operating Procedure of Doing the Vision. No? The SOP of the Vision. So, ano-ano nga ba itong SOP na to? Na kailangan po nating masundan na gawin. So yung una po, malinaw po dyan, no, sa verse natin, yung team po, last week, go, humayo. No, yan po yung ginagawa nating win. No, ang ibig pong sabihin dyan sa go na yan, is pinapahayo tayo ng Panginoon para magligtas ng mga kaluluwa na nasa kadiliman pa po. Diba? So malinaw po sa verse 18 to 19, diba po, ng Matthew. "Then Jesus came to them and said, 'All authority in heaven and in earth has been given to me. Therefore go.'" No, Jesus didn't say, "Preach the gospel if you want." Diba? Hindi po sinabi ng Lord John, "Sige, mag-share kayo ng gospel kung gusto lang ninyo." Diba po? Ang sabi po niya, "Therefore go." Binigyan ako ng otoridad at kayo ay inuutusan kong humayo. Diba? So, yun po. Dito pa lang po sa unang procedure na to, madami na pong hindi nakasunod. No? Kaya po bumabagal ang pag-spread ng gospel. Kasi madami po noong nakakilala na kay Kristo, na experience na yung love and goodness ng Diyos sa buhay nila, sinarili na lang nila. No? Hindi na nag-go. Nag-enjoy na lang. Nag-enjoy na lang na, yun nga po, nagsiserve kay Lord, nag-enjoy na lang sa love ng Lord. Yung narinig yung command, nabingi. Ayan. O kaya, kunyari, hindi na dinig. Ayan. So, karaniwan pong nabibingi sa utos po na ito ng Lord, yung may mga ginagampanan na sa loob ng church eh. Diba? Yung, kumbaga, kampante na kasi meron ng mga hawak na ministry. May mga ministry na. Kaya nane-neglect yung main ministry na dapat unang-unang nai-introduce sa lahat po ng mananampalataya ni Kristo. Diba?
Marami po yan nasa loob ng church, nakatago sa ministry. Pero yung number one task na ibinigay ng Lord, neglected na, hindi na ginagawa. Diba? Kasi okay na yan. Okay na ako dito. Kaya nyo na yan. Diba? And many are arguing in this matter. Itong matter po na to, yung sinasabi nila, hindi daw nila gift ang mag-evangelize. Hindi ko gift yan. No? Pero hindi naman po sinabi ni Lord na ang binigyan lang niya ng authority to share the gospel ay yung mga may gift lang sa evangelism. Di ba po? Malinaw po doon sa binasa natin. Diba? Sabi ni Jesus Christ, all authority in heaven and in earth has given to me, therefore go. Wala po siya sinabi doon para lang yan sa mga may gift for evangelism. Diba? So yun po. And then sabi sa Mark 16, He said to them, sino yung them? Diba? Sino po yung them doon? Sabi, go into the world and preach the gospel to all creation. Diba? So sino yung them doon? Tayo po. No? Nung time na to, yung mga disciple ni Jesus Christ ang kausap niya. Sa panahon po natin ngayon, sino ka? Diba? So utos po yan na binigay ng Lord sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng pinili niya, sa lahat ng anak ng Diyos. Diba? So, lahat po ng mananampalataya, lahat po ng mga pinili, lahat po ng anak ng Diyos, say amen. Wow! Diba? Lahat nagsabi ng amen. Diba? Diba gusto lahat ma-identify na mananampalataya sila ni Kristo? Lahat gusto ma-identify na pinili daw sila ni Kristo. Lahat gusto ma-identify na anak sila ng Diyos. Bakit ini-exempt mo ang sarili mo to win soul? Bakit nene-neglect mo yung inuutos sa'yo ng Lord na go? Humayo ka, kapatid. Mag-win ka ng soul para sa Kanya. Huwag kang kukuya-kuya-kuy dyan. Dahil sinasabi mo, busy kasi ako sa ministry ko. Ano ba ministry mo? Diba? Ang first ministry na dapat ginagampanan natin ay magdala ng kaluluwa, magdala ng mga tao na nasa kadiliman patungo sa Kanya. Diba? At inuutos po yan sa lahat ng mananampalataya. Gusto niyo pong makita? Sabi po sa John chapter 20 verse 21. Diba? So Jesus said to them again, peace to you. As the Father sent me, I also send you. Sinong ay ito? Diba? Yung kapitbahay mo ba? Yung friend mo ba? Ikaw to, kapatid. Diba? Kasi ikaw yung nakakilala sa Kanya. Ikaw yung ina-identify mong mananampalataya ka, follower ka ni Jesus Christ. Ina-identify mo na pinili ka, ina-identify mo na anak ka niya. Bakit noong sinusugo ka na, inuutusan ka na humayo at mag-win, mag-akay ng tao para sa Kanya, hindi mo nakilala ang sarili mo? Di ba po? So tanong ulit, ikaw ba ay tagasunod o disipulo ni Kristo? Are you a disciple of Christ? Then go. Go and win people for Him. Diba? Yun po, gusto ni Jesus na maging parte ka ng tagumpay niya. At ang pagdadala mo ng tao sa paanan niya ay nagpapakita na tunay na nagtagumpay si Kristo sa buhay mo. Ang mga mananampalataya po ngayon, no, even disciples, ang daming excuses. No? Ang daming excuses na naririnig pagdating po sa kapag inuutosan na sila ng mga leader nila na, mag-win na tayo. Diba? Yung ibang dinadahilan, mahiyain kasi talaga ako .
ano po talaga, ever since pa nung bata ako, mahiyain na talaga ako. Diba? O kaya naman, hindi ako marunong magsalita. Yan. Kasi wala po akong masyadong alam. Diba po? Yan yung karaniwang mga naririnig nating excuses. Pero nakalimutan natin na pinapagawa lang ng Lord sa atin, humayo. Diba po? Go! At siya na ang bahala sa lahat ng sasabihin at gagawin po natin para sa Kanya. Diba? So wala po tayong pinagkaiba kay Moises. Diba? Nung si Moises po, isinugo siya ng Panginoon para po doon po sa task na binigay sa kanya para po sa mga Israelita. No, ano yung naging excuse ni Moises? No, hindi ako mahusay magsalita, Lord. Panginoon, pautal-utal pa nga ako magsalita eh. Pero ano yung sinabi ng Lord sa kanya? No, sa Exodus chapter 4, verse 11 to 12, no? Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Diba? Yun yung sinabi ng Lord kay Moises at yun din yung sinasabi ng Lord sa atin. Ang sabi niya, lumakad ka lang. Puntahan mo lang. Tawagan mo lang. At si Lord na ang bahalang magdikta ng mga tamang salitang sasabihin mo para mawin mo yung ipinagpipray mo. Diba? So kaya nga po, if you have a right knowledge and right understanding about God, alam mo, you will never go wrong when God is with you. God will do the doing and you will do the talking. Yan. Diba? Kaya mahirap po, imposible man sa tingin mo ang gagawin mo, pero dahil kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi ka papatalo sa takot. Diba? So tandaan po natin, ang takot hindi galing kay Lord yan. Diba po? Sabi po nung mga nakaraan ding message ni Pastor, no? Malinaw po yan sa sinabi po, sa isang verse po natin. Yan, sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, no? Na ang sabi po doon, for God has not given us a spirit of fear, but of power and love and of sound mind. Diba? Bakit pa kasi kailangan pang mag-share? No? Bakit pa kailangan ko pang mag-share? Bakit pa kailangan kong mag-win? Ibabalik ko po sa iyo yung tanong. Kung walang nag-share sa iyo, kapatid, paano ka na-save? Kung walang nagsabi sa iyo patungkol kay Kristo, paano mo nakilala si Kristo? Diba? Kung walang nag-win sa'yo, paano mo malalaman na kailangan mo ng tagapagligtas? Diba? Dahil hindi mo maliligtas ang sarili mo because of sin. At merong nag-iisang walang bahid kasalanan na inialay ang buhay niya para sa'yo. No, ang kailangan lang nating gawin o kailangan mo lang gawin para maligtas ka is maniwala at manampalataya at sumunod sa kalooban niya. So yun pa yung dahilan bakit kailangan nating humayo, no? At bakit kailangan nating magbahagi ng ibanghelyo
para may maligtas katulad mo, katulad ko. No? Kaya sharing gospel and winning soul is not an option sa isang totoong mananampalataya. No? But it is a responsibility given to us by our Lord Jesus Christ. No? Kaya po, kung susundin po natin, ito pong standard operating procedure po na ito, na ibinigay po sa atin ang salita ng Diyos, magagawa po natin yung next step. Ayan. So ano yung susunod na step doon po sa ating standard operating procedure? So yung point number 2 po natin is make. So nakapaloob po dyan yung consolidation. Diba? So after po nating mawin yung person, no, yung tao po na tina-target natin o pinananalangin natin, no, kailangang i-consolidate po natin kaagad siya. Sabi po dito, after we win the person, we pray, we should consolidate them. No? Winning and consolidating are processes that go hand in hand. Yan. So hindi po sila pwedeng maghiwalay. No? Sila po ay kailangan palaging magkasunod, kailangan palagi pong magkasama. No? So ano po bang ibig sabihin ng consolidation? Sabi po dito, consolidation is to lovingly and personally take care of every person who decide to live for Jesus until they become established in their faith, develop good spiritual habit, and play an active role in the church. Ayan, di ba? So, meaning po, doon po sa susunod na step natin, no, we make. Ba? So, i-consolidate na po natin sila, tutulungan natin sila, o tutulungan po natin yung mga naakay natin na lumago, lumalim, at mahubog para po magamit din sila sa gawain ng Panginoon. At marami din pong sumablay dito. No? Ayun, naakay. Diba? Ang daming naakay. Pero ang tanong, asa na sila? Asa na yung mga naakay? Asa na yung mga na-win? Pinabayaan. No? Hindi na finalo up. Inasa na lang sa church, sa pastor. Ayan, di ba? Eh, kapatid, ikaw yung nakakakilala doon. Di ba? Ikaw yung close doon. Siyempre, sa'yo didikit yun. Sa'yo sasama yun. Di ba? So, parang ikaw at nung leader mo, di ba? Nung time na una kang nakakilala sa Panginoon, iniwan ka ba kaagad ng leader mo? Di ba? So sinamahan ka niya, sinamahan ka ng leader mo. Ba? So kapag hindi natin finalo up, hindi tayo nag-consolidate, para tayong nanganak at yung anak natin, iniwan na lang natin basta. No? Yun po yung feature nung ginagawa po na nag-invite lang, nag-win lang, pero wala nang kasunod na ginawa doon sa bagong mananampalataya. Diba? So, yun po, pag sinabing kino-consolidate natin sila, tuturuan po natin sila paano magbasa ng Biblia. Diba? So, naka-encounter na po ba kayo ng tao na alam lang na may Biblia pero hindi alam paano gamitin yung Biblia? Hindi pala niya alam na meron palang mga book yun, may mga pangalan pala yun. Diba? Hindi niya alam na may chapter pala doon at saka verse. Diba? Pero alam niya na may book na Bible. Diba po? So ikaw yung gagamitin ng Lord para turuan yung tao na yon na gamitin ng tama yung Biblia. Basahin ng tama yung Biblia. Diba? So tuturuan natin itong tao na to paano mag-pray. Na ang pinagpe-pray, hindi lang puro sarili. Puro hingi sa Panginoon. Diba? Na kapag ka nagpe-pray, pwede pala lahat.
ipag-pray sa Panginoon. Iba po? So, yun po yung way. Isa sa way po ng pagkakonsolidate. Sasamahan natin yung mga taong na-win natin sa journey nila, sa paglago nila sa Panginoon. Diba? Isusolidify natin sila. Diba? Kasi po yung work ng darkness, malakas pa din sa mga buhay po nila. No? Pwede pa uli silang mahatak o maagaw pabalik nung darkness. No? Yung buhay na unti-unti pa lang nilang tinatalikuran. Diba? So narinig niyo na po ba yung statement na to? Yung bakit kung kailan na kay Lord na ako, na kay Kristo na ako, parang lalong dumadami yung problema ko tsaka yung mga pagsubok ko sa buhay. Diba po? So yun po yung part natin. Kailangan natin i-explain sa kanila na part yan, kapatid. Part yan ng pagsunod mo sa Panginoon. Diba? Kasama talaga yan. Kasi yan yung gusto ng kaaway, pabagsakin ka. Yan yung gusto ng kaaway, ibalik ka niya uli sa piling niya. Diba? Ayaw niya na na mapalapit ka sa Panginoon. Diba? Kaya ang gusto, bumagsak ka ulit. Diba? Umayaw ka sa Panginoon. Diba? So, yun po. Sabi nga po dito sa atin pong verse. Yan. 1 Corinthians chapter 16, verse 13 po. Sabi po dito, be on guard, stand firm in faith, be courageous, be strong. Diba po? Kasi kailangan po nating tulungang maging matatag. Ito pong mga bago nating mga naakay sa Panginoon. Kasi nga po, talagang normal na babayuhin sila ng mga matitindi pong pagsubok. Diba? And then sabi rin po sa Ephesians chapter 6. No, Ephesians chapter 6 verse 11. No, sabi po dito, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. Diba? So talagang ang kaaway, si Satanas, palagi siyang may nakahandang pang po sa atin, no, pandaya. Diba? So kung hindi po natin babantayan tong mga tao na to, no, hindi po natin sila tutulungang tumatag at lumago sa Panginoon, madali po silang maaakay pabalik, no, ng tinalikuran nilang buhay. No, tutulungan natin silang tumatag sa pananampalataya, lumalim sa Panginoon. Diba? At sa stage po na ito, o sa procedure po na ito na gagawin natin, hindi po tayo mag-isang gagawa. Sasamahan pa rin po tayo ng ating Panginoon. No, iga-guide po tayo ng Lord kung paano po ang gagawin natin na pangangalaga, paano natin i-encourage, paano natin i-lift up itong mga tao na to. Iba po? At paano natin sila mas ilalapit pa sa Panginoon. Diba? Ang part lang po natin is, tulungan lang po natin silang tumibay sa pananampalataya kay Lord. No? Andyan ka lang para umalalay, maging gabay. Hindi yung ikaw yung magdedesisyon ng growth niya. Diba? O ikaw yung magdedesisyon para sa kanya. No? Andyan lang po tayo, kumbaga parang mag-o-oversee lang tayo. Ngayon kapag nakikita na natin na hindi niya na kayang bumangon, then yun na yung part natin na tulungan siyang bumangon. Diba? Kasi yun po tuturuan natin siyang maging dependent kay Lord. No? Maging dependent po sa ating Panginoon, hindi po sa atin. Diba? So, yun po. No? Consolidate them. No? Ibahagi natin kung ano yung mga bagay na natutunan natin. No? Maging parte tayo ng buhay nila para mas maintindihan natin kung sino ba sila. Di ba po? Mas maintindihan natin bakit niya pinagdaanan tong mga bagay na to. Ba? Yun, part po yun ng pagko-consolidate natin sa kanila. No, yung mas makilala pa natin ng mas malalim tong mga taong to para alam natin paano natin sila matutulungan
para lumago sa kanila pong relasyon sa Panginoon. Diba? So tayo po yung taga-push sa kanila. Every time po na sila ay madadapa, diba? Every time po na sila ay matatalisod pagdating po sa pananampalataya o sa pananalig po nila sa Panginoon. And yung third po, yan, yung pangatlo na standard operating procedure po natin, no, is, sabi nga doon po sa verse natin, no, to teach them to obey. Ayan, no? So ito na po yung part ng pagdi-disciple natin sa kanila. So ito na po yung stage na kung saan aalalayan pa rin po natin sila at tutulungan pa rin po natin sila, pero ini-equip na sila. Ayan, di ba? Ini-equip na sila para magamit po sila sa paglilid ng tao. Kanina po, di ba, para po sila ay ihanda para sa paglilingkod. Dito, ini-equip na sila, tinuturuan na sila para po maglingkod na sa mga tao. Diba? So, ito po yung stage na madalas na silang makakarinig ng correction. Diba? Ito na po yung stage na makakarinig na sila ng rebuking. Yan, ito na po yung stage o yung procedure po na isi-shape na natin sila, imumold na natin sila, may mga tatanggalin na tayo sa kanila. May mga babaklasin na tayo. Ano po yung mga tatanggalin at babaklasin na yon? Yung mga pangit pong ugali, yung mga pangit pong habits, yung mga pangit pong prinsipyo, yung mga pangit po na nakaugalian nilang gawin nung nasa dati pa silang buhay po nila. Diba? So hindi po tayo mahihirapang gawin itong procedure po na ito kung nagawa po natin silang maging solido. Kaya nga po kailangan natin silang munang gawing solido kasi po kapag hindi sila naging solid, karaniwan po dito rin po talaga bumabagsak ang karamihan pagdating na sa correction at saka rebuking. Diba? So hindi kasi nagawang maging solido muna sa pananampalataya sa Panginoon. Diba? Hindi muna naging solido sa relasyon at koneksyon at sa pagkakilala sa Panginoon. Diba? Kasi po kapag solido po yung pagkakakilala natin sa Panginoon, malinaw sa atin. For sure, may itatama ako dito Kasi sa Word of God pa lang, puro correction na po yun Diba? So kapag nagawa nating solido, yung mga tao na meron po tayo o yung taong inakay natin, hindi na po mahirap na tumanggap yun ng correction. Kasi napatatag na natin siya sa Panginoon. Diba? So yun po, malinaw sa kanila na makakatanggap sila nun, no, ng mga correction kasi hindi lang po puro labing-labing. Dito po sa ginagawa natin. Diba? Meron din po talagang time na i-correct at i-rebuke. No? Ito na rin po yung time na dapat nasa training process na sila. Diba? Sabi ko nga po, to be equipped. No? Yung training process, no, na kung saan po minumold na sila to be a leader. Diba? So yung consolidation o yung equipping at saka training process po ng mga leaders, it is also go hand in hand po. No? Pagdating po doon sa mga taong tinuturuan po natin. Yan. So doon po sa training process, tuturuan po sila how to win, di ba po? How to consolidate, and also how to be a disciple. Di ba po? So tuturuan natin silang maging masunurin. Una sa Panginoon. Pangalawa, sa mga God-given authorities na ibinigay po sa mga buhay po nila. Diba? So dito po sa stage na to, o sa procedure po na ito, no, tuturuan natin sila ng mga strategy. Yan, di ba? Kung papaano humawak, ba? Kung paano mag-alaga ng tao, kung papaano sumunod sa Panginoon. Diba? Kaya nga po yung ginagawa natin about the vision, hindi po siya suntok sa buwan. Diba?
So ito na po yung time o yung procedure na magbuboljakan na tayo. Diba? Magbuboljakan na. Ayan. So dito po natin matututunan itong harapin. Iba po? Yung sinasabi po dito po sa mga verse na to. Ayan. So sabi po sa Matthew chapter 16. Matthew chapter 16 verse 24. Sabi po dito, then Jesus said to his disciple, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Diba? So dito po sa procedure po na ito, tuturuan po natin silang i-deny, no? Kalimutan ang kanilang sarili. Yan din po yung sinasabi sa Luke. Ayan. So sabi po dito, Luke chapter 9 po pala, verses 23 to 24. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. Diba? So, yan po, no? Yung isa po sa mga kailangang mangyari sa buhay ng isang disipulo. No, tuturuan natin silang sumunod sa Panginoon. At kapalit po ng pagsunod natin sa Panginoon ay yung paglimot po natin sa ating mga sarili. Diba? So kaya nga po, kapag sinabing limot na natin yung ating mga sarili, yung mga correction, yung mga rebuking po, is madali na natin siyang matatanggap kasi alam natin na meron akong dapat, kaya ako nire-review, kaya ako kinokorek, kasi kailangan yung tagpasin o dapat yung tanggalin sa pagkatao ko. Kasi yung nagko-correct sa akin, yun yung nakakakita ng mali ko. Diba? Kasi kung hindi natin kayang i-deny yung sarili natin, kapag ka narinig natin yung correction na yun, o yung mga salita na parang pangit sa pandinig natin, hindi natin i-appreciate yun eh. Magagalit tayo. Sasama ang loob natin. Diba? So natatandaan po ba natin yung nangyari kay Peter noon? Diba? So sinabihan siya ng ating Panginoong Jesus. Diba? Satanas, lumayo ka sa akin. Diba? Pero sinabi ba sa Bible na sumama ang loob ni Peter? Diba? So yun po, no? Dito po sa ating third procedure, no, talagang ano na po, ibang level na to. Kasi nga po, hinuhubog na tayo, ginagawa na tayo to be a Christ-like. Diba? So talagang ando na yung makikita na talagang ang buhay po natin ay nakaayon na, no, sa kalooban ng ating Panginoon. Yun nga po eh, as Jesus Christ deny Himself, so as I, no? Ganon din po tayo. 'Di ba? Kasi nga we are claiming, 'di ba? Sabi ko kanina, kiniklaim natin na tayo ay mananampalataya, kiniklaim natin na tayo ay pinili, kiniklaim natin na tayo ay anak ng Diyos. Pero ang tanong, nakaya mo bang i-deny ang sarili mo? 'Di ba? So, yun po, no? Mahalaga po ang standard operating procedure na masunod po natin yan. 'Di ba? So kung nagigets po natin yung gusto ko pong iparating sa ating lahat, no? Yung ating ladder of success. Kailangan pong masunod natin yun step by step. Hindi po pwedeng mag-shortcut. Hindi mo pa nga siya nawiwin, kino-consolidate mo na. Kailangan muna ng tao na makilala niya o malaman niya na kailangan niya ng kaligtasan. Kaya marahil hindi nagstay yung tao kasi hindi mo muna siya na-win kay Jesus Christ. Hindi mo muna naipakilala si Jesus sa kanya. Diba? So yun po yung kailangan mo ng mauna na malaman ng tao. Kailangan niya ng tagapagligtas. At kapag nakilala niya ang tagapagligtas niya, bababa ang banal na espiritu sa kanya at ang banal na espiritu ang kikilos po sa buhay niya. Diba? Kaya po kapag kinonsolidate natin siya,
Nagre-rema sa kanya yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi nangungusap na ang banal na Espiritu sa kanya. Paano mangungusap ang banal na Espiritu? Wala pa siyang Jesus Christ. Kasi nag-shortcut ka. Diba? And then after po na makonsolidate, hindi natatapos yun. Ang part natin, ang pagkatapos ng win, i-consolidate natin siya. Diba po? So pinatatag, pinalakas. Pero dapat hindi pa rin natin siya iwan. Samahan pa rin natin siya hanggang sa siya ay naglilingkod na sa Panginoon. Diba? At bilang lingkod ng Panginoon, handa na siyang makarinig ng correction. Handa na siyang makarinig ng rebuking. Para sa mas ikauunlad at mas ikakaayos ng relasyon niya sa Panginoon. Diba po? So, importante po na masunod natin yung standard operating procedure ng vision natin. Kasi kapag hindi po natin nasusunod dyan, ibig sabihin may na-violate tayo o may na-violate tayo. Diba po? At kapag may na-violate tayo, malamang hindi tayo sasamahan ng Lord. Diba? Kasi may namali. Diba po? Ayan. So, sa atin pong pagtatapos, diba, ang sabi po dito sa atin pong conclusion, the step-by-step procedure instructed to us by God is an effective tool in accomplishing our divine assignment. All we need to do is to obey and follow His instruction. Ang mga Israelita po, no, yung mga original po, no, na mga ninuno ng mga Israelita, hindi po sila nakarating sa promised land. 'Di ba po? Ang nakarating po sa promised land is yung mga generation na ni Caleb at saka ni Joshua. Bakit po hindi sila nakarating sa promised land? Yung mga original na nakalabas ng Egypt, hindi sila sumunod sa instruction. Narinig nila yung instruction, hindi nila inunawa, hindi nila inilagay sa mga puso nila. Kaya ang nangyari, noong time na sila ay naglalakad sa parang lahat yun, kinalimutan nila na violate nila si Lord. Diba po? So, kaya nga po, dito po sa system natin, diba, palaging repetition. Kasi po, kapag palagi siyang pinapaulit-ulit sa atin, napafamiliarize tayo. Nasasaulo natin siya. Nare-remind po tayo. Diba? Kasi nga baka meron tayong naligdangan. Meron tayong nakalimutan. So anong gagawin natin pag nakita natin na may nakalimutan tayo? Dapat ayusin natin. Diba po? So, standard operating procedure, importante po na masunod po natin yan para po talagang maging successful. No? Walang maging aberya sa mga bagay po na ginagawa po natin para sa Panginoon. Sige po, let's close po in prayer. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa narinig naming mensahe mo, O Diyos. Patawarin mo po kami, Lord God, kung may mga pagkakataon po na meron kaming nakakalimutan, meron kaming naneneglect, meron kaming mga bagay na hindi nasusunod o nagagawa, Panginoon, sa mga task na ibinigay mo sa amin, Lord God. And I pray po, as we internalize, Panginoon, as we realize, Lord God, sa mga bagay na ginawa namin at nakita namin yung mga pagkukulang at pagkakamali namin, Lord God, may ayos na po namin ito. Hindi po sa susunod na araw, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, maayos na po namin ito ngayon, Panginoon. Kasi po, mabilis ang takbo ng oras at ng araw. Mas lalong tumitindi ang gawa ng kaaway, Panginoon. Kaya kami, bilang mga instrumento mo, bilang mga tagasunod mo, bilang lingkod mo, Panginoon, dapat palagi kaming andun yung urgency pagdating po sa paggawa namin ng task na ibinigay mo sa amin, Lord God. Tulungan mo po kami na mas maging responsible pa at mas lalo pang mahalin yung assignment na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Muli po, maraming salamat po sa gabi pong ito. Ito po ang aking samat dalangin. In Jesus' name I pray. Amen.
fear is lost in all you are. And I would give the world to tell your story, 'cause I know that you called me. I know that you called me. I've lost myself for good within your promise. I won't hide it. I won't
God and thank you po Ate Ana sa message na hinatid niyo po sa bawat isa. At alam ko marami din po tayong natutunan. That's why we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines to our social media sites using these hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. Sa ating mga pastors, sa mga primary leaders po natin na talagang nagmo-mobilize for Friday, sa ating mga disciples, leaders, and kung invite ka po dito ngayon, pwede kang mag-comment if you want to be part of our online cell groups or pwede nyo rin pong i-message yung ating mga cell leaders dyan na nagka-comment dito sa ating live. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan ang ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Yung mga social media sites po natin, i-maximize natin ito all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na online simbahay. So Sabado pa lang, andun na po yung nirarally na natin ang ating mga invitations sa ating mga ka-cell group, sa ating mga invites na mga family, friends, and colleagues para makasama din natin sila sa online mismo na ating online simbahan 6 a.m. at makarinig din sila ng message na ihatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rami Hinares Jr. So, thank you and God bless!